So may kikitain tayong napakabait na tao na kaibigan ko. Sa mga nakakapanood ng mga vlogs ko, maraming salamat sa inyo, no? So etong Rusi Classic 250 na to, almost brand new pa, no, sa kanya. Medyo top of the line siya ngayon sa Rusi. So ako naman kasi, ako yung always na nagsasabing, masarap magmotor and hashtag no to brand wars. Walang nakapila dito, XCS, may XCS ba dito? Magsaswap lang kami ng motor as of now. Gate na pula. Ayun, si RJ, kaibigan ko RJ. Peace mo. Oh, ayos lang. 1.5 up. Okay. Okay. Woo! So sexy. Mamaya, check natin yung hit niya. Kung anong balita sa hit niya. First impression. First day to. Ano na pa sa akin, First day to. Teka lang, nagde-record ba? Ako ng chance para i-review siya. So, ito yung front niya. Tignan mo naman. It looks badass. Nakakamiss yung ganito. Tapos, classic pa yung dala ko. Grabe naman yun. Maraming salamat, no? Downright position to. Downright. So, medyo sporty. This is the shot. Hello everybody. So may kikitain tayong napakabait na tao na kaibigan ko. May kikitain tayong isang napakabait na kaibigan ko, no? Napapahiramin tayo ng Rusi Classic 250. Yeah. No? Magkikita kami dito sa Halang, no? Sa mga nakakapanood ng mga vlogs ko, maraming salamat sa inyo, no? Pasensya na at ngayon lang ulit tayo nakapag ikot-ikot. Lalabas lang ako for just an important thingy, no? Kaya so yun nga, pipick upin natin yung Rusi Classic niya dito sa Halang, which is I'm going to review. I'm going to make a detailed review. Pero mauuna yun bago tong vlog na to. Okay, mauuna yung review. Ang hirap pag hindi na nakakapag-vlog, struggle magsalita pagka napatigil ka talaga sa pag-vlog. Nakakautal na bulol na ewan na dami mong gusto sabihin after mo bumalik. Ay! So etong Rusi Classic 250 na to, almost brand new pa, no, sa kanya. So tinanong ko lang siya kung pwedeng, bro, baka pwede ka namang mahiram yung Rusi Classic 250 mo. So this is the first ever na manghihiram ako ng motor, and it's going to be featured here on my channel, no? So this is the first time, kaya I'm so thankful. Kaya bro, ngayon pala, salamat agad. So last time, di ba, nakita nyo naman sa past vlogs ko, kung napapanood nyo, nag-try na rin ako ng mga classic na 250 to 400cc. Ito yun yung sa motorsiklo eksklusibo. So shout out Bristol Motorcycles. I hope to test out your bikes again soon, someday, sometimes, you know what I'm saying? Baka naman. Excuse me, kuya, ano ba? Ayun, I hope so. So this Rusi Classic 250 is medyo top of the line siya ngayon sa Rusi. So ako naman kasi, ako yung always na nagsasabing, masarap magmotor and hashtag no to brand wars. Diba? Puro views yan. Pabanas. Anyway, ganun pa man. Kalawang magsalita. Anyway, ganun pa man. Can't wait to see that Rusi Classic 250 kasi kahit ako medyo na-attract sa Rusi Classic na yun, medyo na-intrigue ko. Kaya thankful ako na papahiramin ako ng napakabait kong kaibigan. He is also an upcoming motovlogger at hinuhumaling ko siya na mag-vlog na. Kaya bro, pag napanood mo to, maraming salamat sa'yo. And ituloy mo na yan, mag-vlog na tayo. Always support local motovloggers. Canosa, teka lang. Meet up place namin, tapat ng Pag-ibig yun Pag-ibig. Ay, ito, shaky. Gate na pula. Ayun, nice yan. May bahay din ba kayo dito? Apartment. Toto, papaalala ko lang sa inyo si RJ, kaibigan ko RJ. Peace bomb na lang muna, bawal tayo mag-ano So ito yung
mataas yung ano, yung dive stand niya. Ah, okay, okay. Ganyan talaga. Shout out. Hindi, no? Ayos din, no? Record ba yan? Oh, nagre-record na to. Testing ko lang yung seat height niya. Oh. Ayos lang. Ano to? One down. 1 down, 5 up. One down, 5 up. Okay. Dito. Oh. Okay lang, ha? Sakto lang. Sakto lang. Abo. Salamat, nabili mo yung... Siyempre naman. No to branders ako kaya ano eh. Naisip ko rin kasi maraming motor na ano, alam mo hindi nabibigyan ng review. Dami kasi nagaganda dyan, tapos kapag tinanong nila, ano ba tatak mo? Kaya sabi ko rin. Rusi. Pero wala siyang ano no. Wala siyang logo ng Rusi. Meron siya, tinanggal ko lang. Ah, tinanggal mo lang. O kaya nagmukhang ano siya. Hindi kasi ito talaga yung side mirror niya eh. Ang side mirror niya nandito. Oh, okay. Tinanggal mo lang. Tinanggal ko kasi hindi ko mapasok dun sa gate. Ah, Parang nakakailang pag-seat. pagsisingit. Masyado na kasing ma-wide eh. Tapos may side mirror pa. Okay. Sige. Bro, salamat ah. Yan o, shoutout ulit sa kaibigan ko, RJ. Upcoming motovlogger yan, mga katoto. Thank you for lending me this bike. Yun o. Ano ba to? Automatic ng... Ah, ito. Okay. Teka lang. Tignan ko lang yung mga ilaw niya. Pero ang ganda ng tunog ng makina niya, tol. Sabi. Sabi yung ano niya. So this is how it looks like sa front, mga katoto. Ito siya sa back. Yan. So yung mga katoto, no? Rusi Classic 250. Medyo natanggal na lang yung sticker niya dito kasi may history na pala siya ng crash nung kaibigan ko. Sumemplang na siya, no? But overall, first look, first impression, okay to. Quality to. Value for the 75k, okay na okay to eh. Chinika yung total price niya. So yun yung lumabas. Bro, salamat. Yan, thumbnail. RJ, mga katoto. Subscribe kayo dyan. May channel ka na ba? Kaso ano ka lang, parang mga... Okay. Pero yun yung official na channel mo. Moto3, mga katoto. Subscribe nyo na. Alam nyo na yan. Helping more vloggers tayo, no? Support local. For the views. Ano, tol? Balik ka na lang tong baby mamaya. Familiarize muna natin tong motor na to. Familiarize. Sa tayo pupunta? Real. Tara, Real muna tayo. Okay. Okay, nice. Side mirror, I need side mirror. Oh. So, first impression mga katoto, maganda siya, okay. Head turner siya mga katoto. Kaso, naninibago ako sa gearings niya. Mataas siya actually. I'm 5'3" or 5'4", ewan ko. Limot ko na height ko. So, i-check natin mamaya. Oh yeah. So, tayo sa Real. Woo! So sexy. Okay mga katoto, maganda. Quality. Ito, bababa ko ng konti yung cam ko para makakita nyo. So, mamaya, check natin yung heat niya. Kung anong balita sa heat niya. Kasi sabi sa akin ng kaibigan ko, no, medyo mainit. So, lahat naman na na-try ko na Bristol motorcycle, ganun din. Mainit din. Lahat ng classic na na-try ko. Pero na lang din sa mga kino-customize, no. This is just my first impression dito sa motor na to. This is the day na kinuha ko to. Again, thank you RJ, my friend, for lending me this bike na napakaganda. Ngayon ako na-amaze. Unti-unti ako na-amaze sa kanya, no, sa Rusi. Maganda siya, maganda. Quality. Pero basang-basa na ako ng pawis, kaya I will continue it later, no. 2 hours later. I've been riding this Rusi Classic 250 for 2 hours, to. So 2 hours ko na siyang niraride. Ginamay ko muna siya for me to, you know, familiarize the handling, brakes.
Power of the brakes. Sorry, naninibago pa ako sa ano. So technically speaking, it is a 1 down, 5 up. Ang na-observe ko lang sa kanya, okay naman yung braking systems niya, okay. Responsive, and at the same time, hindi siya ganun ka-aggressive yung sa front. Unlike yung mga nagamit ko dating 155cc, medyo naririto pa ako sa cambio. Medyo agresibo talaga para sa kumbaga para sa size ng bike. Napaka-agresibo. Ito hindi. So, ito yung brakes niya sa front. That's it. So, medyo okay. So, yung pag-pull ko ng brake is half mid. So, pag sinabing half mid, mild lang. Hindi masyadong hard. Ganun yung ano niya, yung power ng brakings niya. So, mamaya pagpapatuloy natin, lalabas muna ako dito kasi matagdag talaga yung shock niya. Considering that, bago tong motor na to. Oh yeah, nag-slide. A little bit skid. So, yung likod, medyo malakas. Nag-skid talaga yung gulong. Okay. So medyo matagtag siya. I don't know if it is the tire or the suspension, kasi considering that bago tong motor na to na pinahiram sa akin. Again, shoutout RJ, maraming salamat sa iyo, my friend. So bagal lang tayo sa cornering kasi wala pa akong tiwala sa tires na ito kasi pang off-road yung tires niya. So hindi ko alam kung yun yung dahilan kung bakit matagtag tong motor na to, or it's just the suspension na hindi pa ganong gamit. Okay. Oh shit, what's going on? So I've been riding this bike for 2 hours na. So na-familiarize ko na siya. Okay na, konektado na kami. Medyo nag-skid lang ako kanina. So at that factor, ibig sabihin may skidding yung preno sa likod. So mamaya we will test out again. Nag-skid ako kanina napabigla lang naman. Pero I will give the perfect review for this. Pero mauna yon, ito is the official ride. First impression ride. Para sa akin, is it worth it to buy? Worth it ba na bilhin itong Rusi Classic 250? I will elaborate all the things later. Tabi lang ako dito sa Petron, no? Oh yes, let's see, tatabi lang tayo saglit dito. Okay, and let's talk about this bike. So ang nirereklamo sa akin ng may-ari, sabi niya mahirap daw hanapin yung neutral. So kahit ako medyo nahirapan ako hanapin yung neutral niya kanina kapag traffic, kapag nakatigil. Pero kapag while running, for example 10 kph, 10 kilometers per hour, medyo okay naman, mahanap mo naman siya ng ayos. Teka lang, i-atras ko lang ng konti, no? So this is the Rusi Classic 250. Again, thank you RJ, my friend, for lending me this bike for this day, na magkaroon ng chance para i-review siya. So ito yung front niya, tingnan mo naman, it looks badass. Okay na okay, angas tignan, classic na classic. Pero ewan ko kung so ito yung back niya, no? So sexy back. Okay, sexy back. Okay siya. So patay muna natin. Kill switch, turn it off and off. Ito yung pinaka control panel niya, no, sa front. So we have this hazard switch, horn, signal light, high low, and the pass light here, no, pass light, and the kill switch. So what you can see in the mirror panel gauge. Okay, and that's it. So ito yung first day ito, pero yung pinaka official review nito is mauna. So pinakita ko lang lahat yung overall. You got your odometer here and gear indicator, fuel. So wala siyang trip meter, wala siyang fuel consumption whatsoever. Yan lang, standard. Okay,
digital and analog combination, 4 RPM. Okay, so okay na rin. Kill switch, which is good. Switches, battery operated yung tail light and signal light, battery operated siya, which is good. Medyo nagandahan ako dito okay to which is nice. Tapos itong concept na to medyo nakuha sa, alam mo na, medyo Harley or Bristol whatsoever, but I don't wanna compare this bike kasi gusto kong pag-usapan yung the bike itself lang. Itong Rusi Classic 250. And hindi po siya FI, okay? Hindi pa siya FI kasi nakikita nyo na naman to. As you can see, is a throttle body carb. Akala ko FI siya, but yung power, pag-uusapan natin yan mamaya. Pero para sa akin, yung sa gamit ko kanina sa kanya for 2 hours, okay may power yung hinahanap mong power sa kanya, meron talaga So this is 250. Tinanong ko siya kung ano yung top speed niya dito, and hindi pa niya nasasagad. So mamaya we will try for safe. Okay, safe naman, safe natin ito try. Nandito ako sa may Greenfield kung saan naglalagi si JTV. JTV, shout out! Fourth gear pa lang yun. So ako kasi mga katoto, to brandverse ako, okay. I just wanna, kung magre-review muna ako ng motor, I just want to talk about the bike itself, okay. Ayoko nang kino-compare or whatsoever. Pero kung magre-request kayo ng comparison, maybe lang yun kapag marami sa inyo yung nag-request ng comparisons between 2 motorcycles, tsaka lang ako gagawa ng mga ganong reviews. Pero as of now, I'm riding only 1 motorcycle. And again, shout out, thank you so much, my friend RJ or Moto3, yung channel niya. You can freely visit his channel, no? Support local motovloggers, mga katoto. It always good to ride. Nakakamiss tong ganito. Tapos classic pa yung dala ko. Grabe naman yun. Maraming salamat, no? Iba pala talaga pag classic yung dala mo, no? Compared sa mga underbone or... Yes, underbone pa rin naman to. I mean, the classic type or body type of chassis. Iba yung experience Feel mo para kang nasa ibang bansa. Ganun nga, no? This is just my first impression. Yes, nagandahan ako sa motor na to. Nung first ko na siyang nakita on actual, no, hindi sa picture, pero sinearch ko na rin siya nung una, and I was surprised na hindi siya ganun kalaki as I expect. Halos kasayas lang siya ng Bristol BR250. So kung nakagamit man kayo ng Bristol BR250, it almost likewise sa handling position niya. Downright position to, downright. So medyo sporty. And yung tires lang, no, medyo hindi ako kumbinsido sa tires kasi since bago, hindi ko alam halos lahat ng mga bagong tires or bagong motorcycle na nilalabas ngayon, yung mga stock tires mostly, kapag hindi nila pang top of the line or whatsoever na unit or model, hindi ganun kaganda talaga yung tires na nilalagay nila, yung stock tires. So I rather prefer IRC sa lahat ng stock tires. So yung iba, yung mga stock na nilalabas, naka-Dunlop na, naka-tubeless. So this one, Taichung ata to. And pang off-road type yung kanyang tires, okay? So para sa akin, kung ngayon na akong papalitan sa motor, gulong yun, okay? Kasi pang off-road yung gulong niya. So para sa akin, walang masyadong grip sa road pagdating sa road, okay? Kasi malalaki yung spots niya rather than dun sa slick, yung may line. Yan yung mga namausin nakikita ko sa mga naka-cafe racer na nagmo-mods. Kahit naman yung iba na underbones na mga nagmo-modify ng cafe racer or classic bikes, yun yung ginagamit, no? For the views. Pag-uusapan ulit natin to maya-maya. So paahon ako ngayon ng Tagaytay, and gusto ko siyang masubukan sa ahonan kasi as far as I know, this is a diaphragm type
carburetor. Okay, ito nakakabit dito sa ano, pero malakas tercero na third gear na ahon siya. Malakas for a 250cc. Okay to eh. That price ranging, not not ranging about 100 or 90k, pasok na pasok to eh. Okay na okay to eh. Nare-recommend ako to para, lalo na sa mga gusto mag mods, mag classic, or gusto ng mga cafe racer type. So yun nga, ang napansin ko lang is hindi naman siya malikot sa handling. Quality wise sa handling, easy to maneuver, magaan siya dalhin. Although mabigat talaga yung curb weight niya, yung total weight niya, okay eh. Ano yung hindi mo naman dadalhin yung motor sa sasakyan mo eh. Pero for me, okay, third gear, paahon, nice, nice. Fourth gear, oh nice, ayos ah. Okay, okay. Sa power, okay din eh. Ang original na side mirror niya, sabi sa akin ni RJ, again, shout out RJ, thank you for lending me this bike for this day. Ang stock side mirror niya is nandito, side mounted sa handlebar. Okay, magpasan lang natin to. Okay, so sa third gear, paahon, okay lang. Medyo delay kasi kanina napansin ko medyo mid power type tong motor na to eh. I mean, wala siya sa arangkada, but then may ibubuga sa mid range and sa dulo. Okay siya eh. Hindi ko lang alam yung gearing ratio. Gearing ratio is, it is up to us naman na, nagre-record ako. It is up to us naman na kung papaltan pa natin or not. Yan ay variations na natin pagdating sa motor, no? Kung ano yung gusto nating alam mo na type of gearing ratio. So yung dual disc brake nya, dual disc caliper is working fine. Kanina nagtest ako mid-range power lang din, yung tamang pisil lang ng preno sa unahan, okay eh. Hindi siya ganun ka-agresibo, hindi siya ganun. But if you were going to do a full stop, no, kung talagang ididin mo sobra, mag-i-skid at mag-i-skid siya. Kasi para sa akin yung weight ng motor na to, parang napaka too much ng dual disc brake. But then this is a 250cc, no? Para sa akin lang, so much yon, so much. Kaya siguro maliit yung caliper niya, and binase niya lang din sa weight ng bike. Power wise, okay na okay talaga siya. Ang dislike ko lang, no, sa motor na to is diaphragm type pa siya. So mas okay siguro kung naging FI na siya or round slide. But then we are considering the price, value na pang masa. Ito yung tinatawag na cafe racer or classic bike na pang masa. Hanggang ngayon nalilito pa rin ako sa shifting ng ano. Wow, okay. Ano siya, single cylinder. Akala ko dual spark siya, so hindi. Single spark lang din. So almost likewise lang ng ibang makina ng 250cc out there, other brands, okay lang din. Yun lang ang dislike ko, yung tires, kasi pang off-road siya. Although yes, may kanya-kanya tayong pref kung ano yung gusto natin sa motor na magiging gulong niya. Kung saan siya magiging maganda. Pero sa kanya okay naman, di ba? Nakita nyo naman, okay naman sa kanya yung stock tires niya. Kaya lang madulas talaga. So I suggest get the best tire for your motorcycle bago man o luma. Kasi tire, yun yung grip natin sa daan, no? So di nakasalala yung buhay natin sa tires. Third gear, okay eh, malakas eh, malakas siya. So dito wala kayong maririnig na comparison. Siguro likewise lang mga ganun na word, pero ayoko i-compare tong bike na to kasi this brand, no, is have been dominating in the market since pangmasa yung presyo, no. Mura kasi talaga siya. So sa throttle, malambot yung throttle niya. Sa clutch, okay lang. Medyo nakakangalay lang talaga kasi ano siya, down right position siya, sub siya.
So for me, cafe racer type to. But then tinawag nilang classic, hindi ko maintindihan. Wow! Wow! Nice! So nung una hindi ako nag-expect sa power kasi gusto ko na-experience ko siya. Pero ngayon, okay eh. Pasensya na sa side mirror kasi yun. Tatry natin siya i-redline mamaya kung maire-redline natin. Hindi pa ako nagkikinta, pero smooth yung takbo niya, comfortable. Comfort level ko kasi mahilig ako sa sport. Sport type na bike. So, na naka downright position, which is nakaganyan, is advantage sa akin. So okay sa akin yun, hindi ako masyado nangangalay or what kasi gusto ko talagang naka downright position. So fourth gear, no? Let's try kung makapag 100. Malakas siya, dude. Para sa akin, malakas tong motor na to. Okay itong car. I recommend this para sa mga, sabi ko nga, sa mga budget user lang. Sa mga gustong magka-cafe racer or magka-classic bike. Ilang masasabi ko mga katoto. Okay to. And for the quality, usapang quality tayo. Eto na, usapang quality tayo. Am I recording? Oh yes, katoto. Marami akong kilalang mga rider or motovloggers din out there na halos ranging 5 years and above na yung mga motor nila. Hindi ko sasabihin kung anong mga brand yun, no? Hindi ko sasabihin kasi kahit ako sa sarili ko, maingat ako sa bike. Kahit anumang brand yan, aayusin ka yan, i-maintenance ka yan. In short, kung maalaga kang tao, kung maalaga kang tao, tatagal at tatagal ang motor sa'yo. Tatagal at tatagal ang lifespan at performance ng motor mo. Ako na nagsasabi sa'yo. Kasi kung pabayaan tao, or hindi mo man mini-maintenance yung motor mo even 1,000 kilometers or whatsoever, depende sa type of bike na kinuha mo, lahat yan may prescribed maintenance due. Okay? Dapat sinusunod mo yun. Kasi kung hindi mo man susundin yun, alam niyo, isang taon wala ka pang tune up. Grabe naman yun, di ba? Or even a half year wala ka pang tune up. Parang napakaano naman nun. 3 months is the maximum. Please lang, maging maalaga kayo sa motor nyo. Tapos iiwasan nyo na yung pangbabash sa mga brand na or China bikes, Japan bikes, whatsoever. Kahit nga yung mga branded bikes, binabash nyo eh. Okay, as usual, Tagaytay at its finest. Traffic. Okay, traffic tayo ngayon. Titignan natin kung papasa sa traffic to. Pasok! Well, hindi naman ganun ka-wide yung manibela niya, which is fine pagdating sa traffic. So, pwede mo siya pang araw-araw, no? And then yung heat dito sa legs, dito sa, mamaya nga traffic eh, mamaya ipapakita ko yung heat niya sa leg dito, yung heat sa leg is wala naman, okay naman, fine lang. Kaya lang pag traffic, napakainit talaga. Pero pagka gantong tumatakbo ka ng diretsyon tapos biglang traffic, hindi naman siya mainit. Halos hindi mo mapapansin talaga. So in short, hindi siya mainit. Medyo mahirapan ka lang sa traffic kasi considering that naka downright position tapos nag-hold ka pa ng clutch, mahirapan ka kung di ka sanay. Binibigyan na kita ng background kasi baka mamaya naka-automatic kang motor tapos nag-switch ka. Oh shit. Okay. Oh yes, lusot. Lusot. Pero bakit traffic dito? So traffic wise, check. Okay to, okay. So speaking of neutral kanina, wow shit, what the, wala ng preno.
overall, okay eh. Ate gamay daw, nangangalay oh. Na-enjoy ko pa nga siya eh. Ibig sabihin, comfort level ko is big fat check. Pero ulitin ko, sa fuel consumption, okay, matipid siya. Matipid na to para sa 250cc ha. Para sa 250cc, matipid na to. Ngayon ko lang nagamit yung Kinta. Mamaya pa uwi, tatry natin yan. Medyo nagmamabagal ako sa corner kasi hindi ako satisfied sa performance ng gulong niya. Medyo may nararamdaman talaga akong slip. So, RJ, shout out! Maraming salamat ulit. Pero palitan mo na yung gulong mo. Kung may pera ka lang naman.